Anak, putulin mo na kung ano man ang koneksyon mo sa engkanto na yun. Kung hindi mo puputulin, ipapabindisyon ko ang puno ng akasya na malapit sa bahay para hindi ka na niya guluhin pa. Nay, hindi niyo ba nakikita na masaya ako sa kanya? Hindi niyo ba nakikita na nakakatulong siya sa atin? Tapos gusto niyo siyang mawala. Yung pera, nakatago yun para kung sakaling magkasakit kayo, may magamit kayo. Patawarin mo ako, Melissa, kung nagsabi ako kay tita. Nag-aalala lang ako. Sana maintindihan mo ko. Naiintindihan ko. Pasensya ka na rin kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko lang nagustuhan ang ginawa mo. Alam ko na sa ginawa ko, nagbago na ang lahat. Kaya hindi ko na ipipilit ang sarili ko na magustuhan mo. Kaya ititigil ko na ang panliligaw ko sa'yo. Tanggalin mo ang iyong suot na kwintas, Melissa. Kaya sa panaginip ako nagpapakita. Dahil gusto kong makita kung ano ang nangyari at hindi kita mahawakan. Tanggalin mo. Gusto kitang mayakap. Dahil ba natatakot ka na hindi obra ang hypnotismo mo sa akin? Ibinigay to sa akin para maging proteksyon. Ano ba? Hindi ka ba makikinig sa akin? Huwag mo gawin sa akin to. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. At syempre sa mga tagapakinig ninyo na laging nakasuporta sa inyo. Sa ngayon ay nasa edad 86 na ako. At ang aking apo na ang nagsulat nito sa inyo. Habang ikinikwento ko ay isinusulat niya. Pakiayos na lang, sir, kung sakali mang may hindi ka maintindihan. Alam niyo na malabo na ang mga mata. Pero maniniwala ba kayo na kaya ko pa mag-igib ng tubig at gumawa ng mga gawaing bahay? Akala ko noon ay hindi totoo ang mga lamang lupa. Pero nagkamali ako. Dahil ako mismo ang nakakita niyon. Pero isa lang ang masasabi ko. Iba akong magmahal ang mga engkanto. Taong 1959, nang mangyari ang aking karanasang ito. Doon mismo sa sinasabi nilang Biringan. Lumaki na ako at dito na siguro mamamatay. Sa lugar ng Gandara, Samar. At sa mga taga-Samar na nakikinig ngayon, maupay nga adlaw ha iyo, mga taga-Samar. Ano yun? Anong salita ba to? Para po sa mga hindi nakakaalam. At saka gumagawa ng kwento sa mga Biringan na hindi alam kung ano talaga ang totoo. Makinig kayo. Noong bata pa kami, ay madalas mapag-usapan na ang Biringan. Ang ikinabubuhay dito sa amin, pangingisda, pagsasaka, at kadalasan sa mga nakakakita noon, yung mga magsasaka o mga ngisda. Ayon sa kanya, kakaibang mga kabahayan, liwanag, at mga tao na biglang nawawala. May mga usap-usapan din sa amin na may mga musika silang naririnig kahit walang tao sa paligid. Na nitong mga panahong ito ay bilang pa lang ang mga kabahayan at hindi masyadong uso ang radyo. Kumbaga, kung sino ang may radyo nung araw na yon, ay may kaya ka na sa buhay. At ayon pa sa ilang mga saksi, ay nagpapakita lang ito sa gabi at nawawala sa araw. At madalas lumilitaw sa mga ilog o kagubatan ng Western Samar. Sa totoo lang ay manghang-mangha ako sa mga ganong kwento. Pero nung nagdalaga ako, ay hindi na ako naniniwala. Hanggang sa ako na mismo ang nakasaksi. O ako na mismo ang nakakaranas. Sisimulan ko na ang aking pagkukwento kahit nasimulan ko na. Sana, Sir Casper, mapili ninyo ang aking karanasan at mailagay sa inyong channel ito. Una sa lahat, ako si Melissa. Nasa edad magbe-20 na ata ako ay natuto na akong humarap sa hirap ng buhay. Elementarya lamang ang natapos ko noon. Dahil nitong mga panahong ito,
Pag nakapagtapos ka lang ng grade 6, ay edukado ka na. Hindi katulad ngayon na kapag hindi ka nakapag-college ay mababa ang tingin sa'yo. Tama ba o tama? Hindi na ako nakapag-aral ng high school at kolehiyo dahil nga sa rason na yon. At isa pa, wala nang pangmatrikula. Kaya naman tinulungan ko na lamang si nanay sa pagtitinda ng gulay. Nga pala Sir Casper, nitong mga panahong ito, ulila na pala ako sa ama. Namatay siya noong ako'y nasa 10 taong gulang pa lamang dahil sa atake sa puso. Kaya si nanay na ang nagtaguyod sa akin. Nawala man ang aking ama. Hindi naman nagkulang si nanay sa akin sa pag-aalaga sa akin. Siya na ang nagsalbing magulang ko. Kailanman ay hindi siya nagkulang sa akin nun. Isa lamang akong simpleng dalaga. Hindi mapahangad na mga bagay-bagay sa buhay. Simple lang naman ang aming buhay. Ang mahalaga, magkakain kami 3 beses sa isang araw. Sapat na sa amin iyon. May maliit na lupa si tatay na pinaghati-hatian nilang magkakapatid. Dahil tendera kami ni nanay sa palengke, kaya tinamnan namin na mga gulay ang lupa. At kapag wala kaming sariling gulay, ay umaangkat kami sa mga naggugulay. At ang mga tanim namin ay kada hapon, binibisita ko para diligan. Ngunit ang negosyo ay hindi lahat ng pagkakataon ay kikita. May mga pagkakataon na matumal ang benta. Kaya minsan ay hindi masarap ang ulam namin ni nanay. Babawi tayo bukas anak. Iyon ang sabi ni nanay. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga nila, kapag may buhay, may pag-asa. Kada hapon pagkatapos kong diligan ang aming mga tanim na gulay, ay nakagawaan kong maglakad-lakad sa tabi niyon. Sariwa ang hangin. Minsan makikita ang bilog na buwan o di kaya ay maraming bituin sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Melissa, napadilat ako ng mga mata nang marinig ang boses na iyon na tumatawag sa aking pangalan. Iginala ko ang aking paningin, ngunit wala akong makita. Hanggang sa may maramdaman akong malamig na hangin na parang dumampi sa bato ko. Sino yan? Sigaw ko. Nakakaramdam na ako ng takot nun dahil baka minomulto na ako. Kaya naman nagmadali akong pumasok sa bahay. Nagulat pa si nanay nang makita akong pawis na pawis. Oh, bakit pawis na pawis ka? Mahangin naman sa labas ha? Tanong niya. May tumatawag po sa akin pangalan, Nay. Ikaw ba yun? Ay nako, kung ano-ano na naman ang naririnig mo anak. Baka guni-guni mo lang yun. Hindi ko alam, Nay. Sige, umupo ka na dyan sa lamesa. Kakain na tayo. Nagtungo na nga ako sa lamesa. At pagkatapos kumain, naghugas ng pinggan. Tsaka natulog. Kinabukasan muli ng hapon, ganoon muli ang senaryo. Hanggang sa may tumawag na naman sa aking pangalan. At ngayon, parang may nakita akong liwanag na parang anyong tao sa di kalayuan. Sino ka? Ikaw ba yung tumatawag sa akin? Tanong ko. Pero imbis na sagutin niya, bigla na lamang iyong nawala. Sandali. Paghampas na malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Sa pagtulog ko ng gabing iyon, pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa labas. Kakaibang pakiramdam na noon ko lang naramdaman. Subalit hindi ko na lang iyon pinansin pa. Baka ako ay guni-guni ko lamang iyon. Ngunit isang pagkakataon ulit na hapon, nagtungo ako sa bukid para magdilig ulit ng mga gulay. Iyon na kasi ang nakagawain ko kada hapon, ang masigurong may tamang dilig ang mga gulay. Dahil doon din kami kumukuha ng aming pang-araw-araw na pagkain at gastusin. Sana mabilis kayong mamunga para may maitinda kami ni Mama sa palengke. Pagkausap ko sa mga gulay. Natawa na lamang ako dahil alam ko naman na hindi nila ako sasagutin.
Pero ginagaya ko lang si nanay na ganon. Napahaplos ako sa aking braso nang may malamig na hangin na namang dumampi roon. Tumayo na ako at babalik na sa bahay. Ngunit natigilan ako dahil pagkaramdam ko ay may nakatingin sa akin. Iginala ko ang aking paningin pero wala naman akong nakita. Ano ba tong nararamdaman ko? Guni-guni ko lang siguro yun. Bulong ko sa aking sarili at naglakad na pauwi ng bahay. Maaga akong natulog noon dahil na rin sa pagod hanggang sa napanaginipan ko ang isang lalaki na may mahabang puting buhok. Puting damit na umabot hanggang sa sakong niya. May mahabang tenga at napakaputi at napakakinis ng kanyang balat. At sobrang matangkad ito. Sino ka? Iyon ang tanong ko sa kanya. Isa akong kaibigan. Isa akong engkanto. Matagal na kitang sinusundan. Napakabait mo sa iyong magulang. Kaya naman gagawin ko ang lahat para umunlad kayo. Sagot ng nasabing engkanto. Naglakad siya palapit sa akin. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa akin, hinaplos niya ang aking pisngi. Napakalamig ng kanyang kamay. Parang yellow sa lamig. Akmang ilalapit na niya ang kanyang labi nang magising ako dahil sa pagkatok ni nanay sa pintuan ng aking kwarto. Melissa, gumising ka na riyan. Maaga pa tayo sa palengke. Sigaw ni nanay mula sa labas. Opo, Nay. Babangon na po ako. Umupo ako sa aking kama at inalala ang aking panaginip. Noon lang ako nagkaroon ng panaginip ng isang engkanto. Pero parang totoo siya. Napailing-iling pa ako. Panaginip lang ba yun? Kadalasan sa mga panaginip ay hindi totoo. Naging abala ako sa pagtitinda sa palengke nung umaga na yon. Marami ang bumibili kaya mabilis na naubos ang aming paninda. Naku, Nay, ubos na ang paninda natin. Hindi pa po namumunga ang iba nating tanim eh. Sabi ko kay nanay habang nagliligpit kami ng mga gamit dahil uuwi na kami. Mag-aangkat na lang ako muli sa Karatig Bayan. Matapos kaming magligpit, umuwi na rin kami. Nang makauwi, nagbihis ako at pumunta sa aming bukid para tignan ang aming mga pananim. At noong makarating ako doon, ay ganoon na lamang ang gulat ko nang makitang may mga bunga ang ilan sa aming mga tanim. Ano ito? Magic? Tanong ko sa aking isipan. Natigilan ako dahil may naramdaman na naman akong malamig na simoy ng hangin na bigla na lang dumampi sa balat ko. Parang may bumulong sa aking tenga. Kaya ang ginawa ko ay nagmamadali na akong umuwi nun dahil pagkaramdam ko ay may maligno sa bukid. Pagka-uwi ko sa amin, sinabi ko sa aking inay ang nakita ko. Nakakapagtaka naman ata yan. Hindi makapaniwalang tanong ni nanay. Hindi ba dapat masaya tayo, Nay? Dahil may maititinda na tayo bukas? Hindi na nagsalita pa si nanay at niyaya na lamang akong kumain. Kinagabihan nun, napanaginipan ko na naman ang nasabing engkanto. Tinanong niya ako kung paano daw at magpakita daw siya sa akin. Ikaw ang bahala at saka hindi naman totoo ang mga engkanto. Gawa-gawa lamang iyon ng mga taong malilikot ang isip, kaya huwag mo na akong lukuhin. Ngumiti lamang ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Sa isang iglap ay bigla siyang nawala. Doon naman ako nagising na pawis na pawis. Napahawak ako sa aking noo. Pakaramdam ko ay totoong halik iyon. Nang kinaumagahan nga, nagtungo na ako sa bukid para kunin ang mga gulay na ititinda namin. Nang makuha ko yon, bumalik na ako sa bahay at nagalmusal.
Habang nag-aalmusal, bigla na lang sumagi sa isip ko ang engkanto. Nay, totoo po ba ang mga engkanto? Tanong ko. Napatingin sa akin si nanay. Bakit mo naman naitanong yan, anak? May napapanaginipan kasi akong engkanto, Nay. At sinasabi niya na isa siyang kaibigan at may balak siyang magpakita sa akin. Pagkukwento ko. Natigilan si nanay at seryosong tinignan ako. Sabi nila, totoo daw ang mga engkanto. Pero may mga ilan naman na nagsasabing gawa-gawa lamang iyon. Anak, kung ganyan na nagpapakita sa iyo yung engkanto, kailangan mo magkaroon ng kasintahan para hindi ka niya guluhin pa. Alam mo naman ang bali-balita, di ba? Na may nagpapakitang syudad malapit sa atin. Naguluhan ako nun. Paliwanag pa ni nanay, kapag alam ng isang engkanto na walang kasintahan ang isang babae, gagawa ito ng paraan para mapasakan niya ang nasabing babae. Sinabi ko na lamang na panaginip lamang yon at hindi yun totoo. Nang nakapwesto na kami sa palengke, ng araw din na yon, ay may naging customer akong lalaki. Mabait siya at magaling magbiro. Nagpakilala siyang si Juanito. Bibili ulit ako rito sa susunod na linggo, Miss Ganda. Sabi ni Juanito. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Mabilis din naubos ang tinda naming gulay. Kaya maaga kaming nakauwi ni nanay. Pagkarating namin sa bahay, parabang may nagtulak sa akin na pumunta muli sa bukid at doon tumambay. At ganon muli ang nangyari. Napapikit ako nang madama ulit ang malamig na simoy ng hangin sa aking balat na parabang yumayakap sa akin. Salamat at pumunta ka rito. Natigilan ako nang marinig ko ang boses na yon. Ganon na ganon ang boses ng engkanto na napapanaginipan ko. Napamulat ako ng mga mata at nakita ang isang maputing lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nagliliwanag ang kanyang katawan. Ang kanyang kulay puti at mahabang buhok ay umaalon dahil sa hangin. Kung ano ang itsura ng engkanto sa aking panaginip, ganoon din ang itsura nito nang makita ko sa personal. Totoo ang engkanto? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ngumiti siya sa akin at sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na siya. Matagal na kitang pinagmamasdan hanggang sa gusto ko lagi kitang nakikita. Hindi buo ang araw ko kapag hindi kita nakikita, Melissa. Ikaw ang nasa panaginip ko, di ba? Tumango ang engkanto. Samantalang ako ay halos maestatwa. Kung ano-ano ang mga konento niya at halos hindi ko maiklaro ang lahat. Basta ang tumatak lang sa isip ko nun ay sinubukan niyang pumasok sa panaginip ko na nagawa naman niya. Masaya daw siya dahil napapansin ko siya sa aking panaginip. Pero mas maganda pa rin daw na mapansin ko siya sa totoong buhay. Ano ang pangalan mo? Tanong ko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Drowdy. Ako ang dahilan kung bakit namunga ang ilan sa mga gulay niyo nang ganon kabilis. Madali lang gawin yon sa akin. Hinawakan ni Drowdy ang puno ng talong. Nagulat ako nang may 2 talong ang lumabas roon. Pero wag mo nang gagawin yun. Mas maganda pa rin na tumubo at mamunga sila sa tamang proseso. Yumukod ang engkanto at sinabing masusunod ang gusto ko. Pero sana, hayaan ko siyang maging magkaibigan kami. Ewan ko ba na mga oras na yon ay napakagaan din ang loob ko nung sinusunod niya ang gusto ko. Kaya naman ay pumayag ako. Wala naman sigurong masama kung papayag akong maging kaibigan niya. Lalo at hindi naman siya masamang engkanto. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng iyong ina. Gusto mo bang bisitahin ulit kita sa iyong panaginip?
Tanong ni Drowdy. Sumang-ayon naman ako. Ilang sandali lamang bigla na lamang naglaho ang nasabing engkanto. Ako naman ay masayang umuwi sa amin. Pagkarating ko sa amin, saktong may bisita kami. Si Juanito. Juanito? Anong ginagawa mo rito? Rhyme yun na. Nagtatakang tanong ko at napatingin sa hawak niyang bulaklak at may dala rin siyang pagkain. At ang napansin ko ay nagdala siya ng gitara. Narito ako para umakyat ng ligaw, Melissa. Pwede naman, di ba? Wala ka namang boyfriend. Napaupo ako sa sofa, nakahoy. Sakto naman na pumasok sa sala si nanay na may dalang tasa ng kape. Kinalok ang binata na magkape. Nagpasalamat naman si Juanito. Oh, maiwan ko muna kayo ha, para makapag-usap kayo ng masinsinan. Paalam ni nanay. Kailan lang tayo nagkakilala, Juanito? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Ngayon, liligawan mo na ako. Oo, naging mabilis ang mga pangyayari. Pero sana, hayaan mo kung kilalanin ka sa pamamagitan ng panliligaw. Gusto kita, Melissa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko noon ng mga sandaling iyon. Kaya sinabi ko na lang na bigyan niya muna ako ng panahon para makapag-isip. Na sinang-ayuna naman niya. Handa naman daw siyang maghintay kung sakali. Pinagsaluhan na namin ang dala niyang pagkain. Nang matapos ang tagpong iyon, nagpaalam na siya kay nanay. Inihatid ko naman siya sa labas ng bahay. Saktong pag-alis niya, ay nakita ko naman si Drowdy na nakatayo sa puno na malapit sa akin. Hanggang sa nagtanong siya, "Manliligaw mo ba yon?" Tanong niya. Nagbabalak pa lang siyang manligaw sa akin, pero ang sabi ko, pag-iisipan ko muna. Kung sakali, sino ang pipiliin mo? Ako o yung lalaki na yon? Tanong ni Edward. Lumapit siya sa akin at may ibinulong sa aking tenga at para bang panghipnotismo iyon. Ako lang ang pwedeng magmamayari sa'yo, di ba? Tanong ni Edward. Wala sa sariling tumango ako. Sinabi niya na pumasok na ako sa loob ng bahay na ginawa ko naman. Pagkapasok ko sa loob, doon ako nahimasmasan. Bigla akong nakaramdam ng takot na gawin iyon sa akin ni Drowdy. Kinabukasan, namitas ulit ako ng gulay, pero hindi na siya tulad ng dati. Mukhang sinunod naman ni Drowdy ang hiling ko. Na wag bigyan ng bunga ang mga pananim ko ng agad-agad. Pagkarating sa palengke, naroon na si Juanito na nakaabang na sa amin. Tinulungan pa nga kami nito na magbukas ng aming pwesto. Nako, ang bait mong bata ka. Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni nanay kay Juanito. Day off ko po ngayon, kaya pumunta ako dito para tulungan kayo. Nakangiting sabi ni Juanito. Tumingin siya sa akin at nginitaan ako. Nang matapos kaming mag-ayos, nag-stay pa roon si Juanito para tulungan kami sa pagtitinda. Panliligaw na ba ito, Juanito? Tanong ko habang inaayos ang mga gulay na naikalat ng customer. Para po sa kaalaman ng lahat, ang panliligaw po dati ay personal. Yung bang tipong kahit hindi pa kayo, ay pupunta sa bahay ang manliligaw mo. Tapos minsan magpapakitang gilas ito sa pamilya mo. Katulad na lang ng ginagawa ni Juanito. Yung iba pa nga ay iigiban ka, magsisibak ng kahoy. Ganon ang klase ng panliligaw dati. Hindi kasi katulad ngayon na sisibakin mo na ang babae bago makilala ng pamilya ang lalaki. Oo, panliligaw na itong ginagawa ko, Melissa. Gagawin ko ang lahat para pumayag ka lang na ligawan kita. Nang araw na iyon ay may katumalan ang pagtitinda namin. Kaya naman gabi na nang makauwi kami noon ni nanay. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog agad ako. Hanggang sa dinala ulit ako ni Drowdy sa aking panaginip. Kumusta ka na? Hindi ka ba napapagod sa araw-araw na ginagawa mo? Tanong niya.
Napapagod pero kailangan kumayod para sa pamilya, para mabuhay kami. Sa akin, hindi mo na kailangan magtrabaho. Makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Sa aming tirahan, nandun na lahat ng kailangan mo. Hindi ka na maghihirap. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Edward? Tinitigan niya ako. Kinuha ang aking kamay at dinampian yun ng halik. Dahil gusto kita, Melissa. Hindi ako papayag na mapunta ka kay Juanito. Akin ka lang. Bigla akong nagising sa pagyugyug ni nanay sa aking balikat. Sinabi niya na hindi daw niya ako magising-gising. Akala ko na bangungot ka na, anak. Nahirapan akong gisingin ka. Nananaginip ka ba? Nag-aalalang bungad sa akin ni nanay. Bumangon ako at napatingin sa aking kamay nang makitang may pulang marka roon kung saan hinalika ni Edward. Napangiti ako. Iba ang pakiramdam ko kapag siya ang gumagawa nun. Maya-maya ay lumabas na si nanay. Naririnig ko itong naghahain. Kain na tayo, anak, para makapagpahinga ka na at mukhang pagod na pagod ka. Huwag kang matulog nang walang laman ng sikmura. Kinabukasan naman ay wala si Juanito. Nagtinda ulit kami ni nanay. Pero dito na napansin ko. Matumal ang benta namin ni nanay ng hapong iyon. Marami ang natirang gulay. May mga bayarin pa sa susunod na araw. Babawi tayo, anak. May pagkakataon talaga na matumal eh. Paano yung mga bayarin natin sa susunod na araw, Nay? Tanong ko. Magagawa natin yun ng paraan, anak. Nung makauwi kami sa bahay, bumisita doon si Juanito. May dala siyang pagkain at bulaklak na naman. Bakit parang ang lungkot mo ngayon, Melissa? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Juanito, sabay salat sa aking noo at leeg. Umiling lang ako. Problemado lang kami sa pera, Juanito. Matumal ang benta nitong mga nakaraang araw at sa susunod na araw na yung mga bayarin. Yung mga utang namin sa tindahan. Kinuha ni Juanito ang pitaka sa kanyang bulsa at umugot doon ng 10 piso. Inaabot niya iyon sa akin. Bakit, Juanito? Para saan to? Tanong ko. Kunin mo na, Melissa, para makatulong naman ako sa'yo. Para may pambayad kayo sa mga bayarin ninyo. Huwag kang mag-alala. May pera pa naman ako. Nakangiting sabi ni Juanito. Nakokonsensya ako ng mga sandaling iyon, Sir Casper. Napakabait niya pero hindi ko siya magawang magustuhan. Wala pang ang sagot kung liligawan niya ako o hindi. Pilit kong tinatanggihan pero ipinilit niya sa akin. Nito mga panong ito, ang 10 piso kasi ay malaking halaga na. Kaya wala akong nagawa kundi ang tanggapin iyon. Maraming salamat. Hayaan mo. Babayaran kita kapag nakaluwag-luwag na kami. Huwag mong isipin yun. Bayaran mo na lang kapag wala na kayong problema. Sabay-sabay na kaming kumain ni Juanito at nanay. At habang kumakain, napatingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ko roon si Draude na nakatingin sa akin at nakatingin ng masama kay Juanito. Napatayo ako bigla nang hindi ko sinasadya. Anak, bakit? Sinong tinitignan mo? Wala, Nay. Sige po, kain na po tayo. Ng mga sandaling iyon, naisip ko na kailangan naming mag-usap ni Draude. Matapos namin kumain, inihatid ko si Juanito sa labasan. Napahawak ako sa aking braso nang maramdaman ang malamig na hangin na kakaiba. Tiyak na si Draude iyon. Napatingin ako sa puno ng akasya. Naroon ang engkanto. Masama pa rin ang tingin niya kay Juanito. At nang makaalis ang nasabing binata, nilapitan ako ng engkanto. Bakit ganon ang tingin mo kay Juanito? Na para bang gagawin mo siya ng masama? Tanong ko sa kanya. Nagsiselos ako sa kanya dahil mas nakakasama kanya ng matagal kaysa sa akin.
Tinitigan ako ni Drowdy. Para bang may kakaiba sa kanyang titig. Parang na mga sandaling iyon ang mga mata niyang kay Asol. Ang pinakamagandang mata sa lahat. Hinawakan niya ang aking pisngi. Pupuntahan kita sa bahay niyo mamayang hating gabi. Ipapakita ko sa iyo yung kaharian namin. Kapag nakita mo na yon, tiyak na ako ang pipiliin mo kaysa kay Juanito. Napakurap na lang ako at nawala bigla si Drowdy sa aking harapan. Ewan ko ng mga panahong iyon. Para bang natulala ako bigla. Napalingon ako sa pinto nang tawagin ako ni nanay. Pumasok na ako sa bahay at nagtungo sa silid. Sumagi sa isip ko ang sinabi ni Drowdy. Humiga ako sa kama at ipinikit ang mga mata. Ihintayin kita, Drowdy. Bulong ko sa aking sarili hanggang sa nakatulog ako ng tuluyan. Nagising na lang ako sa marahan na paghaplo sa aking pisngi. Mukha ni Drowdy ang kaagad na nakita ko. Ang sarap mong pagmasdan habang natutulog ka, Melissa. Bumangon ako at nag-inat ng aking mga kamay. Napatingin ako sa orasan. Mag-alas 12 na ng madaling araw. Sinabi ni Drowdy na dapat eksaktong alas 12 ay naroon na kami sa kanilang tirahan. Nagmandali akong bumangon at nagbihis. Pinasadahan ako ni Drowdy ng tingin mula ulo hanggang paa. Diyosa ang iyong ganda. Napatawa na lamang ako at sinabi na kanina pa niya ako binobola. Ngumiti lamang siya at hinawakan ang aking kamay. Inutos niya na ipikit ang aking mga mata na ginawa ko naman. Nang maipikit ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa utusan ako ni Edward na pwede ko nang imulat ang aking mga mata. Nagmulat ako ng aking mga mata. Puro kakahuyan ang nakikita ko. Nasaan na tayo? Tanong ko sa kanya at iginala ang aking paningin. May mga bahay na nakakalat sa paligid. Narito tayo sa bungad ng aming tahanan. Ang mga bahay na iyan ay tirahan ng tagasunod ng aking ama. Isang hari ang aking ama, Melissa. Hindi ako makapaniwala na isang prinsipe ang aking kasama. Prinsipe ng mga engkanto. Biglang nakaramdam ako ng takot sa kanyang ama dahil baka hindi ako nito matanggap. Parang ang lalim ng iniisip mo, Melissa. May problema ba? Huwag mong pangunahan ang ama ko. Wika ni Drowdy. Paano kung hindi ako gusto ng hari? Isang hamak lamang akong natao. Malungkot kong sabi. Humarap siya sa akin. Magugustuhan ka ng haring ama dahil gusto kita. Napalingon ako sa mga bahay nang may marinig akong ingay. Lumabas ang mga naroon at lumuhod kay Drowdy. Binati ang binata ng maligayang pagbabalik. Matagal ka na bang hindi nakakauwi sa inyo? Oo, simula nang makita kita, Melissa. Nananatili ako sa mundo ninyo dahil masaya ako kapag nakikita kita. Naglakad kami paalis roon hanggang sa huminto kami sa kambal na puno na may biyak sa gitna. May kung anong likido ang dumadaloy roon. Ano ang likidong yun? Tanong ko. Ang likido daw na yon ang nagsisilbing pagkain at buhay ng puno para hindi ito mamatay. Lumapit kami sa puno. Hinawakan ni Drowdy ang aking kamay. Ipinatong nito ang kamay sa may likido at sinabihan akong pumikit. May kung anong binigkas siya na hindi ko maintindihan hanggang sa bigla na lamang umikot ang paligid namin. Hindi naman ako nakaramdam ng hilo nun dahil siguro hawak ako ni Drowdy. Pwede ka nang magmulat ng mga mata, Melissa. Pagkamulat ko, namangha ako sa aking mga nakikita. Isang malaking pinto na purong ginto. Lumapit ako sa pinto at hinawakan iyon. Totoo ito.
Pinto na puro ginto? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, totoo ang mga nakikita mo, Melissa. Mas lalo kang mamamangha kapag makita mo pa ang loob ng kaharian. Gaya ng sabi ko, hindi ka na maghihirap sa piling ko. Lumapit si Draude sa pinto at inilapat ang kamay sa dilaw na bilog na nasa gitna. Dahan-dahan na bumukas ang malaking pinto. Napatakip ako sa aking mga mata nang sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag na galing sa loob. At nang maka-adjust, ibinaba ko na ang aking kamay. Halika na, pumasok na tayo. Sigurado na nasasabik ng makita at makilala ka ni Ama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga nadadaanan naming mga ibang engkanto ay lumuluhod at nagbibigay pugay kay Draude. Binabati siya ng maligayang pagbabalik. May ilang engkanto na nakabihis katulong. Puro kumikinang na ginto ang aming nadadaanan. Maging ang aming inaapakan ay gawa sa marmol. Sobrang napakayaman nila. Hindi ko akalain na makakita ako ng ginto na ganon karami. Maging ang sandilyer ay napakalaki. Ang mga mesa at upuan ay kumikinang na para bang hindi nadadapuan ng alikabok. Napakalinis naman ng inyong palasyo. Parang laging nililinisan. Papuri ko pa. Ganito rito. Ayaw ni Ama ng marumi. Saan tayo pupunta ngayon? Pumasok kami sa isang makipot na daan na tanging lampara lang sa gilid ang nagbibigay ng liwanag. Pupunta tayo sa veranda kung saan nandun naglalagi si Ama. Ilang sandali lamang, narating na namin ang veranda. Biglang nawala ang apoy sa mga lampara na parang magic. May isang malaking engkanto na nakatalikod sa amin. Mas malaki ang katawan niya kung ikukumpara kay Draude. Napakahaba rin ng buhok nito na nangingintab. Nakasuot siya ng balabal na parang sa mga hari. Draude, bakit ngayon ka lang dumating? Tumaas ang balahibo ko sa boses ng kanyang ama. Ipinakilala ako ni Draude sa kanyang ama. Natawagan na lamang natin sa pangalang Elexar. Ngunit, sinabihan ako na kailangan ko nang bumalik sa amin. Wala nang nagawa pa si Draude kundi sundin ang kanyang ama. May ibinigay sa akin na ginto ang binata. Ipagbili ko raw iyon para may gagamitin kami. Maya-maya ay sinabihan niya ako na pumikit na ginawa ko naman. Pagkamulat ko ng aking mga mata, nasa higaan ako at tanghali na. Napatingin ako sa aking kamay. Naroon ang ginto na ibinigay sa akin ng prinsipe. Kaagad ko yung itinago nang bumukas ang pinto at pumasok si nanay. Nako, mabuti at gising ka na anak. Nag-aalala kami. Ang tagal mong hindi magising. Kumain ka muna ng lugaw para magkalaman ang tiyan mo. Nay, tanghali na. Sino po ang nagbabantay sa pwesto? Nagsara mo na ako anak. Mas importante ka kaysa sa pagtitinda. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kahit hindi tayo nakapagbenta ngayon, may pera pa rin tayo. Hindi ko mapigilang sambit dahil sa pagka-excite. Nagtaka nun si nanay dahil sa nakukukuha ng pera gayong gipit kami. Pero hindi na lamang nagsalita si nanay at lumabas na lamang ng silid. Ako naman ay lumabas din at kinain na ang lugaw. Nang araw na iyon ay napagpasyahan ko na ibenta ang ginto sa kabilang bayan na bigay sa akin ni Draude. Pagkatapos kong kumain, nagbihis na ako at lumabas ng silid. Nadatnan ko si nanay na nasa salas na nagsusulsi ng damit. Oh, saan ka pupunta? Sa bayan lang, Nay. May gagawin lang. Paalam ko at nagmano sa kanya. At sinabihan ako nito na mag-iingat. Sumakay na ako ng habal-habal at nagpadiretso na sa sanglaan ng mga ginto. At nang makarating, pumasok na ako sa loob at ipinakita sa kanila ang ginto.
Gulat ang makikita sa mukha ng babaeng nang mahawakan at timbangin ang ginto. Pagkatapos nito ay ibinigay sa akin ang perang kapalit niyon. Hindi ko akalain na makakahawak ako ng ganong kalaking pera. 2,000 iyon, pero sobrang laki na nun. Inilagay ko na ito sa aking bag. Papel kasi ito na tig 10 at 5 piso. Hanggang sa natigilan ako nang makita si Juanito sa labas at nakatayo. "Anong ginagawa mo dyan sa loob, Melissa?" Nagdududang tanong niya. Tinignan ko siya ng masama at akmang lalampasan siya nang hawakan niya ang kamay ko. "Bitawan mo ko, Juanito. At anong ginagawa ko sa tindahan na yan? Di ba magsasangla?" "At nagsanla ka ng ginto?" "Bakit?" Hinarap ko si Juanito at tinignan ng masama. "Ano naman ngayon kung nagsangla ako ng ginto? Di ba gipit nga kami? Wala nga kaming magawa." "Wala ka na dun, Juanito. Sandali. Ibibigay ko yung utang namin sa'yo." Kumuha ako sa bag ko ng 10 piso at iminigay iyon sa kanya, tsaka pumara na ako ng sasakyan papunta sa amin. Pagkarating ko sa bahay, inabutan ko ng pera si nanay. Nagtaka siya. Bakit daw ang dami? At saan galing ito? "Huwag na kayong magtanong, Nay. Galing yan sa isang kaibigan," sagot ko. Pumasok na ako ng aking silid at nahiga. 2:00 pa lang ng hapon noon, pero gusto ko nang sumapit ang gabi para matulog na ako at makita na si Draudy. Habang nakahiga ako, ay hindi ko sinasadyang nakatulog pala ako agad. Pagmulat ko ng mga mata, nasa isang magarbong silid ako. Nasa tabi ko si Draudy at pinagmamasdan ako. Pero kaagad din akong nagising dahil sa pagyugyug ni nanay sa aking balikat. "Nay, bakit?" Nagtatakang tanong ko. Umiiyak si nanay na bumungad sa akin. "Anak, saan galing iyong pera na binigay mo sa akin?" "Nagpunta rito kanina si Juanito at sinabing nakita ka niya sa sanglaan. Nagnakaw ka ba?" "Anak, alam kong mahirap tayo, pero may dangal tayong pinanghahawakan." Nag-aalalang tanong ni nanay habang tumutulo ang mga luha sa mata. Wala na akong pagpipilian ng mga sandaling iyon, Sir Casper, kundi ang umamin. Ayaw ko siyang ma-stress. "Nay, ang totoo, binigay ito sa akin ni Draudy, Nay." Sagot ko. "Ano? Anong klaseng pangalan yan? Sino?" "Si Draudy, Nay." "Sinong Draudy? Wala naman akong nakikita na kasama mong ibang lalaki." "Si Draudy, Nay, ay isang engkanto, Nay. Siya ang dahilan kung bakit palaging maganda ang ani natin. Dinala niya ako sa kaharian nila at pinabaunan ng ginto." Pagkukwento ko. Ngunit mas lalong naiyak si nanay. "Anak, walang mangyayari sa iyo kung engkanto ang mamahalin mo. Kukunin ka nila sa akin at hindi na kita makikita pa. Anak, pigilan mo ang sarili mo." Pagmamakaawang pakiusap ni nanay. Umiiling-iling ako. "Pero Nay, mahal ko si Draudy. Gusto ko ng marangyang buhay, Nay. Gusto kong maranasan ng buhay na hindi ko naranasan. At saka bago niya ako kunin, hindi ko hayaan na maghirap kayo dito." Muling nakiusap pa si nanay, pero sinabi ko na hindi na magbabago ang pasya ko dahil umiibig na ako sa isang engkanto. Pagkasapit ng 10:00 ng gabi, lumabas ako ng bahay at nagtungo sa bukid. Pinapakiramdaman ko pa si nanay kung tulog na ba ito. Lumabas ako at nagbabag sakali na makita ko si Draudy. Ilang minuto akong naghintay hanggang sa muling lumitaw ang nagliliwanag sa di kalayuan. Napangiti ako nang masilayan ko ang gwapong mukha ni Draudy. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. "Nasasabik akong makita ka." "Maging ako man,
ay nasasabi ko rin na makita kami, Lisa. Sa ngayon ay kailangan ko munang mawala ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Lagi pa rin kitang babantayan. Kailan ka babalik? Saglit ako mawawala. Magpapakita ako sa iyong panaginip. Nangangakong sabi ni Edward. Muli niyakap ko ang engkanto. Binigyan daw siya ng 1 oras para makasama ako, kaya naman naglakad-lakad muna kami habang magkahawak ang aming kamay. Hanggang sa tumigil siya at humarap sa akin. Gusto kitang halikan. Pwede ba? Paghingi ng pahintulot ni Edward. Hindi agad ako nakapagsalita. Nabigla ako sa tanong niya. Maria Clara ako noon at wala pang nakakahalik sa akin. Kung sakali, si Edward ang una kong halik at ang una kong halik ay isang engkanto. Ayos lang naman kung ayaw mo, Melissa. Nare-respeto ko kung hindi ka pa handa. May sinabi pa ako na ayaw ko. Ang sarap kaya nun. Di, joke lang. Nagulat lang ako, lalo na at wala naman akong unang halik. Pwede mo akong halikan. Basta galingan mo lang. Humarap sa akin si Edward. Napakaganda talaga ng kulay asul niyang mga mata na hindi nakakasawang pagmasdan. Hinaplos niya ang aking pisngi. Napakalamig niyo na parang isang yelo. Hanggang sa halikan niya ako. Malamig ang kanyang labi pero dinama ko yon. Nang matapos ang laplapan, hinalikan niya ako sa noo. Kung sakali man, gusto mo bang maging kagaya namin? Tanong niya. Pwede ba yun? Oo, kapag nasa kaharian ka. Maraming paraan para ang isang tao ay maging isang engkanto. At isang paraan ay maikasal kayo sa isa't isa. Dahil iinumin mo ang dugo ng iyong asawang engkanto. Bilang tanda ng pagpapayag mo na maging katulad nila. Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi. Lalo at may ina akong maiiwan. Bigyan mo ko ng panahon para makapag-isip ng mabuti. Mahirap din magpadalos-dalos ng desisyon. Paliwanag ko. Naiintindihan ko. Naglalakad pa kami hanggang sa malapit nang matapos ang 1 oras. Kaya inihatid na ako ni Draude malapit sa bahay. Kumuway ako sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking paningin. Masaya akong pumasok sa bahay. Kinabukasan, masaya akong namitas ng mga gulay dahil namunga ito ng sagana. Salamat sa minamahal kong engkanto. Pagkatapos ay umuwi na ako ng bahay. At nung nakauwi na ako, sabay na kaming nagagahan ni nanay. Hanggang sa nagsalita si nanay. Anak, putulin mo na kung ano man ang koneksyon mo sa engkanto na yon. Kung hindi mo puputulin, ipapabendisyon ko ang puno ng akasya na malapit sa bahay para hindi ka na niya guguluhin pa. Napahinto ako sa pagsubo at napatingin kay nanay. Nay, hindi niyo ba nakikita na masaya ako sa kanya? Hindi niyo ba nakikita na nakakatulong siya sa atin? Tapos gusto na siyang mawala. Iyong pera, nakatago iyon para kung sakaling magkasakit kayo, may magamit kayo. Ngunit sinabi ni nanay na hindi mabuting makipagrelasyon sa isang engkanto. Na kaya naming mabuhay na wala ang tulong niya. Kaya iginiit niya na ipaputol ang akasya at ipabindisyon iyon. Pero tumanggi ako. Yan ang wag na wag niyong gagawin, Nay. Kung ayaw niyong itakwil ko kayo bilang ina, sasama ako ng tuluyan sa kanya kapag ganun. Maraming paraan para magpakita siya sa akin. Kaya wag kayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan niyo hanggang sa huli. May pagbabanta akong sabi. Alam ko mali ang mga sinasabi ko noon, Sir Casper. Pero kailangan kong sabihin yon dahil pinoprotektahan ko si Draude. Mahal ko siya
at ayaw ko siyang mawala sa akin. Napabuntong hininga si nanay. Ay, wala na akong magagawa kung iyan ang desisyon mo. Pero sana anak, mag-isip-isip ka muna bago ka magdesisyon. Huwag lagi ang puso ang pairalin mo. Gumamit ka din ng utak. Mahirap kapag hindi tinimbang yan. Dahil kapag nagkamali ka, hindi mo na maibabalik pa ang lahat. Kaya sana anak, piliin mo kung ano ang tama. Makahulugan, sabi ni nanay, at ipinagpatuloy na ang pagkain. Tahimik lang kaming dalawa nun pagkatapos ng diskusyon na iyan. Napaisip naman ako ng mga sandaling iyon, hanggang sa biglang may naramdaman akong hangin na bumulong sa aking tenga. Akin ka lang, Melissa. Na mga sandaling iyon ay nabura lahat ng mga sinasabi ni nanay sa aking isip. Ang nasa isip ko ay si Draude at makasama siya. Pagkatapos namin kumain, nagtungo na kami sa palengke para magtinda. Naroon si Juanito at hindi ko siya pinansin. Naiinis ako dahil sa pagsusumbong niya kay nanay. Lumapit siya sa akin. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi ako sumagot, tuloy lang ako sa pagsasalansa ng mga gulay sa mesa. Patawarin mo ko kung nagsabi ako kay tita. Nag-aalala lang ako. Sana maintindihan mo ako, Melissa. Nakonsensya naman ako nun. Lalo at nakakatulong sa amin si Juanito. Lalo na kapag sumasama na ako kay Draude. Sa kanya ko ihahabilin si nanay. Naiintindihan ko. Pasensya ka na rin kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko lang nagustuhan ang ginawa mo. Alam ko na sa ginawa ko nagbago na ang lahat. Kaya hindi ko na ipipilit ang sarili ko na magustuhan mo. Kaya ititigil ko ng panliligaw ko sa iyo. Ngumiti lamang ako at inatupag na ang pagtitinda. Si Juanito ay umalis na rin dahil may trabaho. Dumaan lang siya roon para tulungan kami. Napakabait na bata ni Juanito, kaya gusto ko siya para sa iyo. Magkakaroon kayo ng anak at makakasama mo ako. Kaya sana anak, hindi mo na... Nay, mahal ko si Draude. Inihintay ko lang siyang bumalik dahil baka sasama na ako sa kanya. Naputol ang pagsasalita ni nanay at hindi kaagad nakapagsalita ulit. Na mga panahon na iyon ay pagkaramdam ko ay si Draude na lang ang pinaka-importanteng nilalang sa akin. Parang hindi ko na nakikita ang importansya ng ibang tao sa akin noon. Ewan kung bakit ganon. Ang akala ko noon ay umibig ako sa isang engkanto. Pero malalaman niyo sa bandang huli kung bakit ako naggaganon. Nagiging gawain na ni Juanito ang dumaan sa pwesto para tulungan kaming magligpit ng mga paninda. May tricycle siya kaya hindi na kami kailangang mag-commute. Hanggang sa isang pagkakataon noon, pagkarating ng hapon, kumain na ako. Pagkatapos kumain ay nagtungo na ako sa kwarto at nahiga. Sa pagkakatulog ko ay nagising ako mga bandang 12:00 na ng hating gabi dahil sa malamig na hangin na parang humahaplo sa aking binti. Nagmulat ako ng aking mga mata at nakita ko si Draude sa dulo ng kama na siyang humahaplo sa nakalitaw kong binti. Nakaramdam ako ng init dahil doon nakatingin ang kanyang mga asul na mga mata. Napatingin siya sa akin at ngumiti nang mapansin niyang nagising ako. Nasasabik ako na makita ka, Melissa. Kaya nagpaalam mo na ako kay ama na pupunta rito para makita ka. Kaagad akong bumangon at niyapos ng yakap si Draude. Madilim ang aking kwarto, pero nakikita ko siya dahil sa liwanag ng kanyang katawan. Handa mo bang ipagkaloob sa akin ang iyong sarili, Melissa? Tanong niya habang nakatitig sa akin.
Hinaplos niya ulit ang aking hita. Dahilan para tumaas ang mga balahibo ko. Pakiramdam ko, isang patay ang umahaplos sa akin. Paano kapag ibibigay ko ang sarili ko sa iyo? Ano ang mangyayari? Tanong ko. Magiging akin ka na, Melissa. Sa kabilugan ng buwan ay susunduin kita para kunin at sa aming tahanan tayo titira. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko nun dahil nalilito ako. Naroon akong may mangyayari sa amin. Sigurado buong buhay ko ang kapalit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at may kung anong binigkas siya na hindi ko maintindihan. Hanggang sa nawala na naman sa isip ko ang pagtutol. Naramdaman ko na lamang ang kamay ng mananap sa aking katawan. Mula sa pisngi, leeg, braso, hanggang sa buong katawan. Wala akong mararamdaman na pagtutol na hindi ko malaman kung bakit. Hanggang sa ihiga ako niya sa kama at hinalikan ako ni Edward. Wala akong maramdaman. Pakiramdam ko, isa akong bato ng mga sandaling iyon. Hanggang sa unti-unting natanggal ang aking mga saplot. Naramdaman ko na lamang na may kung anong humahaplo sa pribadong parte ng aking katawan. At na mga sandaling iyon ay naibigay ko ang sarili ko sa isang engkanto. Bumulong sa akin si Traude. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog ulit. Kinabukasan noon, nagising ako na nakahubad hanggang sa maalala ko ang mga nangyari. Hindi ako makapaniwala nun na naibigay ko ang sarili ko sa isang engkanto. Ganon pa man ay masaya ako kahit medyo masakit. Bandang tanghali, habang bumibili ako ng ulam namin ni nanay para sa tanghalian, may tumabi sa akin na matandang babae at napasulyap sa akin. Nasa hipnotismo ka ng isang engkanto, Ining, sabi ng matanda. Nagtaka ako at napatingin sa matanda. Ano pong sinasabi ninyo, Lola? Nararamdaman ko na hawak ka ng isang engkanto. Natamnan ka yata ng hipnotismo, kaya lahat ng mga gusto niya ay sinusunod mo. Nang malaman niya na gusto mo siya, nilagyan ka niya ng hipnotismo. Kailangang matanggal iyan sa lalong madaling panahon. Hindi ko po kayo mauunawaan, Lola. Kung wala kayong magandang sasabihin, huwag niyo na lang akong pansinin. Naiinis kong sabi. Naisip ko noon na nilalason niya ang utak ko. Paano niya nalaman na may engkanto akong iniibig? At nang makabili ako ng ulam, bumalik na ako sa pwesto. Nagtaka ako dahil habang nagtitinda ako, ilang beses kong nakita yung matanda na nakausap ko kanina. Hanggang sa magsara kami, bigla na lamang siyang sumulpot sa tabi ko. Lola, bakit niyo po ako sinusundan? Hanggang sa may inabot sa akin ng matanda na parang gintong kwintas. Isuot mo yan, Ining. Pangontra yan sa hipnotismo. Hindi yan nakikita ng engkanto dahil sagrado iyan ng mga dasal at orasyon. Kapag kailangan mo ako, taga-kabilang baryo lang ako. Kilala nila ako sa pangalan ng Nanay Natividad. Nagtaka man ay kinuha ko na lang ito. Tinignan ko ang kwintas. Mukhang maganda naman. Yari nga yon sa ginto na may bilog na malaki na may nakaukit na alibata sa gitna. Ibinulsa ko yun at tinapos na ang pagliligpit. At nang makarating ako sa bahay, itinabi ko muna ang kwintas kasi may mga ginagawa pa kami ni nanay. At nung pagsapit ng 6:00 ay kumain na kami ni nanay. Pagkatapos lang naghugas ng plato ay, yun na, nakahiga na ako. At habang nakahiga ako sa aking kama, marami akong iniisip. Hanggang sa umabot ang isip ko sa kwintas na ibinigay sa akin. Kaagad akong bumangon at kinuha ko sa aking lalagyan ng damit ang kwintas at pinakatitigan ko yung mabuti.
Hindi ko alam kung totoo ang mga sinasabi ng matanda. Nahipnotis mo nga ba ako? Tanong ko sa aking sarili. Wala namang masama kung isusuot ko ang kwintas. Pagkasuot ko niyon, para bang may naramdaman akong kakaiba sa aking sarili. Nung una ay hindi ko na lamang iyon pinansin at natulog na lamang. Nagising ako ng madaling araw na parang may nakamasid sa akin. Kinakabahan lang ako bigla. Tagaktak din ang pawis sa aking noo at liig. Biglang may bumulong sa akin, pero bigla rin iyong nawala. Na mga sandaling iyon ay iba ang pakiramdam ko. Para akong siniliban. Dapat ay nilalamig ako, pero kabaliktaran ang nangyari noon. Anong nangyayari? Bakit ganito? Tanong ko sa aking sarili, hanggang sa igupo na ako ng antok. Hanggang sa napagpasyan kong bumangon at kaagad na naisip si Draude. Nasa likod bahay na ako ng mga sandaling iyon at hinihintay ang pagdating niya. Hanggang sa unti-unting nagliwanag ang puno ng akasya at lumitaw doon ang engkanto. Tanggalin mo ang iyong suot na kwintas, Melissa. Utos sa akin ni Draude. Nagtaka ako dahil ang sabi ng matanda ay hindi daw iyon makikita ng engkanto. Kaya sa panaginip ako nagpakita dahil gusto kong makita kung ano ang nangyari at hindi kita mahawakan. Tanggalin mo. Gusto kitang mayakap. Utos sa akin ni Draude. Hinawakan ko ang kwintas. Bakit kailangan ko tong tanggalin, Draude? Dahil ba natatakot ka na hindi na uubra ang hipnotismo mo sa akin? Biglang nagbago ang anyo ni Draude. Tumalim ang kanyang mga mata. Sinabi niya na walang makakakuha sa akin kundi siya lang. Lalo na dahil napunlaan ako nung inangkin niya ako. Tutubo iyon na parang halaman sa loob mo. At kahit anong ipasuot mo sa'yo ay hindi uubra, Melissa. Akin ka lang. At kapag nangyari iyon, sa akin ka lang susunod. At wala kang ibang pakikinggan kundi ako. Napabalikwas ako ng bangon. Ito na ang totoong gising ko. Hingal na hingal ako na parang galing ako sa mahabang pagtakbo. Parang mula Batanes hanggang Hulo. Tagaktak din ang aking pawis. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si nanay. Niyakap niya ako. Anong nangyayari, anak? Nag-aalalang tanong ni nanay habang pinupunasan ang aking pawis. Nay, balak akong kunin ng engkanto. Gusto niya ako makuha at dalhin ako sa kanilang kaharian. Nay, nahipnotis mo po ako. Umiiyak kong sabi. Niyakap ako ni nanay at sinabing magiging maayos din ang lahat at gagawa sila ng paraan ni Juanito para makahanap ng magaling na albularyo. Napatingin si nanay sa aking kwintas. Saan galing ang kwintas na yan? Ibinigay po ito sa akin ng isang matanda na nakasabay ko sa pagbili ng ulam kahapon, Nay. Nalaman niya na may nagkakagusto sa akin na engkanto at nahipnotismo daw ako. Panlaban daw ito sa hipnotismo, Nay. Kung alam ko lang sana, hindi ko na hinayaan ang sarili ko na mapalapit sa kanya. Wala kang kasalanan, anak. Biktima ka lamang. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ka makukuha ng sakim na engkanto na iyon. Kaagad na akong bumangon at nagkape. Pagkatapos ay nag-almusal na ako. Wala na kaming balak ni nanay na magtinda ng araw na iyon. Mga bandang 10:00 ng umaga, biglang dumating si Juanito. Melissa, bakit kayo hindi nagtinda ngayon? Kaya dumiretso na ako dito. Eto, may merienda ako. Kaagad na alok niya. Nagkwentuhan kami ni Juanito at sa pagkakataong iyon ay para bang magaan ang loob ko sa kanya. Hanggang sa kung ano-ano ang mga tinatanong niya sa akin dahil napapansin siguro na parang wala akong gana.
at doon ay umiyak ako sa kanyang harapan. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Lahat-lahat. Magbabayad ang engkanto na iyan sa ginawa sa'yo. Galit niyang sabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Na mga sandaling iyon ay may naramdaman na ako para sa kanya. Natabunan lang ng hipnotismo ni Draudy. Marahil noong tinanggap ko ang tulong niya. Iyon na siguro ang naging hudyat para gawin niya sa akin ang hipnotismo. Huminahon ka. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghanap ng albularyo na kayang tanggalin ang ipinunlas sa akin ni Edward. Nahihiya man akong ikwento ang ginawa sa akin ni Edward, pero may karapatan siyang malaman. Tanggap naman iyon ni Juanito. Biktima lamang daw ako ng kasamaan ng engkanto. Iyong akala mong mabuti sa'yo, may balak palang hindi maganda. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si nanay. May nakapagsabi sa akin na may albularya raw sa kabilang baryo. Si Manang Nelia, puntahan natin. Bungad ni nanay. Bandang hapon nun, gamit ang tricycle ni Juanito, ay binaybay namin ang daan patungo sa Karatig Baryo. Mahigit kalahating oras din bago kami nakarating. Nagtanong-tanong kami sa mga taga-roon kung saan nakatira si Manang Nelia. Nakatira ang matandang albularya sa isang bakanting lote. Kaagad na kumatok si nanay sa pinto. Pinagbuksan kami ng isang matandang babae na may kulubot na balat. May hawak na tungkod para suportahan ang sarili dahil parang nakukuba na ang likod nito. Magandang araw po. Kayo po ba si Manang Nelia? Tanong ko. Tumango ang matanda at tinanong kung ano ang kailangan namin. Magpapagamot sana ako. Pasyensya na, iha. Pero hindi ko kayang gamutin yung ibinaon sa'yo ng engkanto. Malakas ang engkantong nagpunla sa'yo ng kanyang lahi. Umalis na kayo. Doon kayo sa mas magaling. Matanda na ako at hindi ko na kayang lunasan pa yan. Baka mamatay na ako. Kasi ipinasa ko na ang iba kong mga kakayahan. Pagkasabi niyo na isinara na ng matanda ang pinto. At nagulat talaga ako kung paano niya nalaman. Napamura naman si Juanito. Ang bastos naman. Paano na yan? Saan pa kaya tayo pwedeng humingi ng tulong? Tanong ni Juanito. Sa ngayon, kailangan natin magpalipas ng gabi para bukas ay magtanong-tanong ako nang pwede nating hinga ng tulong. Sagot ni nanay. Sumakay na kami ng tricycle para umuwi. Pero pag-apak ko sa lupa, bigla akong nakaramdam ng hilo at nagsuka ako nun. Inilalayan ako ni nanay at ni Juanito. Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni nanay. Nahihilo ako, nay. Gusto ko nang humiga sa kama. Binuhat ako ni Juanito at diniretso na sa kwarto. Napahawak si Juanito sa aking buhok nang maihiga ako. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Nagiging kulay puti ang iyong buhok, Melissa. Mukhang unti-unti nang nilalaman ng engkanto ang iyong katawan. Pumasok naman si nanay sa kwarto at naiyak nang makita ang kalagayan ko. Hinawakan ko ang ganyang kamay at sinabing magiging ayos din ang lahat. Bukas, nay, puntahan niyo yung matanda na nagbigay sa akin ng kwintas. Taga Karatig Baryo din siya. Ang pangalan niya ay Nanay Natividad. Oo, anak. Pupuntahan namin siya para gumaling ka na. Matulog ka na para makapagpahinga ka. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam kong gagaling ako. Mahimbing ang pagkakatulog ko noon, Sir Caspar. Hanggang sa bigla na lamang akong napadpad sa madilim na kakahuyan. Na ang tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw ko. Nasaan ako?
Tanong ko sa aking sarili at nagpalingalinga ako sa paligid. Hanggang sa may nagsalita sa aking likuran. Nandito ka sa aking baluarte, Melissa. Natakot ako nang marinig ko ang boses na iyon. Lumingon ako at nakita ko si Draude sa di kalayuan. Lumapit siya sa akin pero umatras ako. Nagulat na lang ako nang sa isang iglap, nasa harapan ko na siya at hindi ko maikilos ang aking katawan. Kontrolado na kita, Melissa. Sa tingin mo, hahayaan kitang mapunta sa tao. Hindi. Akin ka lang. Hinawakan niya ang aking buhok at inamoy iyon at saka ipanakita iyon sa akin. Tignan mo, nagiging kulay puti na ang ilang hibla ng buhok mo. Kunting panahon na lang at magiging akin ka na. Isa kang sakim. Sigaw ko. Naging ganito ako dahil sa'yo, Melissa. Ngayon naman ay dadalhin kita sa palasyo at pakakasalan mo ko. Sinabi ko na hindi ko siya pakakasalan. Kailanman ay hindi niya ako magiging asawa dahil gagawa ng paraan si Juanito at ang aking ina para makalaya sa sumpa niya. Hinawakan ako ni Draude at sa isang iglap lang, nasa loob na kami ng palasyo. Ipaghanda ang aming nalalapit na kasal. Utos ni Draude sa mga naroon. Mabilis ang mga naging kilos na mga naroon din. Maging siya ay binihisa na. Parang otomatikong gumagalaw ang aking katawan naman. Hindi ako magpapakasal sa prinsipe ninyo. Sigaw ko sa isang katulong, pero hindi niya ako pinapansin. Nang matapos, iniharap ako ng katulong kay Edward. Napakaganda naman ng aking magiging asawa. Buong paghanga na sabi ni Draude sa akin. Ngunit nagulat na lamang kami nang biglang yumanig ang paligid. Anong nangyayari? Tanong ng prinsipe. Ang sabi ng isang engkanto, mukhang may gustong sumira sa kanilang palasyo. Sinabi ko na yun na ang manggagamot na kukuha sana mula roon. Hindi ka na aalis dito, Melissa. Hinawakan ako ni Draude at may ibinulong. Pero hindi iyon tumatalab dahil sa suot kong kwintas. Napatingin siya roon. Kinukuha niya ito ng pilit pero hindi niya ito mahawakan. Hanggang sa bumagsak sa sahig ang hari ng mga engkanto. Pupunta ako sa kanila. Magtutuos kami ng manggagamot na yon. Galit na sabi ni Draude. Pagkaalis ng mga prinsipe ng engkanto, ipinikit ko ang aking mga mata. At doon ako nagmulat ng mga mata. Nasa kwarto ako at napaligiran ng makapal na usok. Nasa isang tabi ang matandang nagbigay sa akin ng kwintas at may inuusal siyang orasyon na galing sa maliit na libreta. Si Nanay at Juanito ay wala. Nasaan po si Nanay at si Juanito, Lola? Tanong ko doon sa matanda. Huminto sa pagbabasa si Nanay Natividad at tumingin sa akin. Nasa labas sila at binabasa ang dasal na ibinibigay ko sa kanila. Hindi sila pwedeng pumasok dito dahil ginagamot kita. Makakaapekto sa kanila ang ginagawa kong panggagamot. Pupunta dito si Edward, iyong engkanto, Lola. Alam ko dahil naramdaman ko iyon sa presensya mo. Huwag kang mag-alala, matatalo natin siya. Pumikit ka at ulitin mo ang mga sasabihin ko. Utos ni Nanay Natividad sa akin na sinunod ko naman. Bawat bigkas niya ay inuulit ko at habang ginagawa ko iyon, pinagpapawisan ako ng malapot at medyo mabaho. Nang matapos kami, tinanong ko ang matanda kung ano ang iyong ipinawis ko. Bakit ganun kabaho? Iyon ang ipinunla sa'yo ng engkanto. Natanggal na ang ipinunla sa'yo. Masayang sambit ng matanda.
Magpapasalamat sana ako, kaso biglang yumanig ang aking kwarto. Mukhang siya na yan, Lola. Natatakot kong sabi. Magpakita ka, masamang engkanto. Magharap tayong dalawa. Sigaw ni Nanay Natividad. Ilang sandali lamang ay nagpakita nga sa Idraude sa labas ng bahay, kung saan tanaw namin siya mula sa bintanang kahoy. Mababa lamang kasi iyon. Nanindig ang balahibo ko nun dahil ibang-iba na ang itsura ni Idraude. Tumalim ang kanyang mga mata at lumaki ang kanyang katawan. Ibalik mo sa akin si Melissa kung ayaw mong mamatay, tanda. Sigaw ni Edward. Bago pa man ako nakapagsalita, biglang tumilapon si Nanay Natividad. Lumapit ako sa matanda at tinulungan siyang makabangon. Umalis ka na dito, mananap. Lubayan mo na ako. Sigaw ko. Hindi. Kukunin kita, Melissa. Nagtungo sa harapan ko si Nanay Natividad at kinuha sa bulsa ang gintong ibinigay sa akin ni Idraude. Mas lalong nagalit ang engkanto at sinabing ibalik yon sa kanya. Kung ayaw mong mamatay ang buong lahi mo, umalis ka na rito at huwag mo nang gambalain pa ang dalagang ito. Mangako ka. Sigaw ng matanda. May kung anong botilya na kinuha ang matanda sa kanyang dalang bag at ibinuhos ang laman niyon sa bato. Umalis ka na rito, engkanto. Huwag mo nang gambalain pa ang mga tao rito. Nagulat ako dahil bigla na lamang lumuhod si Idraude at sinabi na gagawin nito ang sinabi ng matanda. Kasunod niyon, bigla na lamang siyang nawala. Bumagsak si Nanay Natividad, kaya kaagad ko siyang tinulungan at pinaupo sa kama. Nay, Juanito, pasok na kayo. Sigaw ko. Kaagad na pumasok ang dalawa. Niyakap ako ni Inay nang makitang gising at maayos na ako. Inutusan ko si Juanito na kumuha ng tubig para kay Nanay Natividad. Nang makainom ang matanda, ay naging maayos na ang pagkaramdam niya. Medyo naiibsa ng panghihina niya. Naubos ang lakas ko sa pakikipaglaban sa engkanto. Huwag kayong mag-alala. Hindi niya kayo gagambalain pa ng engkantong iyon. Ipaputol ninyo ang puno ng akasya at ibaon sa lupa ang gintong ito. Mabuti na lamang ay hindi ko lahat ibinenta ang ginto, kaya may natira sa akin. Pinakain namin ng matanda at doon muna namin sa bahay pinatulog, lalo at madaling araw na. Iyakap naman ako ni Juanito at nagpasalamat sa itaas dahil ligtas ako at hindi ako nakuha ng tuluyan ng mga engkanto. Hindi nila ako makukuha dahil mas malakas ako kaysa sa engkanto. Siyempre nandyan kayo sa tabi ko para protektahan ako. Maraming salamat, Juanito, dahil hindi mo ko iniwan, lalo na sa mga panahon na hindi mo na ako maintindihan. Emosyonal kong sabi. Hinalikan ako ni Juanito sa noo at niyakap. Dahil ganun kita kamahal, Melissa, gagawin ko ang lahat para hindi ang engkanto ang magtagumpay. Hindi ko hayaan na mawala ka sa akin, lalo na sa iyong ina. Umalis si Juanito sa pagkakayakap sa akin nang makarinig kami ng tikhim. Si Nanay pala yun. Mukhang nainggit si Nanay. Humingi ng paumanin si Juanito sa ginawa, pero ngumiti lamang si Nanay. Dito ka na lang matulog, Juanito. Okay lang ba na sa salas ka matulog? Tanong ni Nanay. Sumang-ayon naman siya roon. At wala raw problema iyon sa kanya. Tinignan ako ni Nanay at sinabing matulog na ako dahil bukas ay may gagawin pa kami. Pumasok na ako sa aking silid at nahiga sa kama. Iyon na ata ang pinakamasayang gabi ng aking buhay. Kinabukasan pagkatapos kumain ng agahan, sinamahan kami ni Nanay Natividad sa may akasya para doon ibaon ang ginto
at kwintas na ibinigay niya sa akin. At nang makahukay, inilaglag na yun ng matanda. Sinabihan pa kami na pumikit para magdasal. Sinabi lang niya na sana ay tuluyan ang mawala sa landas namin ang engkanto at hindi na manggulo pa. Pagkatapos niyon, tinabunan na iyon ng lupa. Muli, nagpasalamat kami kay Nanay Natividad. Inabutan namin siya ng pera pero tinanggihan niya. At para sa kalaman ng iba, bakit siya ibinaon? Para mawala na ng tuluyan ang ugnayan namin ng engkanto. At kapag may nakahukay niyon, o di kaya sinasadya na hukayin para ibenta, katakot-takot ang mangyayari. Dahil ayon pa kay Nanay Natividad, may sumpa na daw ang ginto na yon. At parang lahat ng negatibong bagay ay inilibing namin kasama ng nasabing ginto. Kaya kung mapapansin nyo sa mga nagde-treasure hunt, di ba minsan sila lang din nagpapatayan? Minsan kahit gaano sila ka-close o magkakamag-anak sila. Kapag nakatsyempo sila ng mga gintong may sumpa o di kaya ay pagmamay-ari na ng mga nasa kabilang dimensyon, magkakaroon din sila ng kamalasan sa buhay. Kahit itanong nyo pa sa mga eksperto, alam na nila yon. Dahil dito sa amin sa Gandara, Samar, marami ng mga gintong nahukay. Pero ang nakakalungkot lang, hindi taga rito ang mga nakakahukay. Taga ibang lugar, minsan taga ibang bansa pa. At yun nga, balik tayo sa kwento. Hindi ako tumatanggap ng pera. Bigyan nyo lang ako ng 6 ninyong gulay. Okay na ako doon. Kaagad namita si Juanito ng mga gulay at ibinigay iyon sa matanda. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Kapag nag-ani kami ulit, dadalan ka po namin sa bahay ninyo. Muling nagpasalamat kami kay Nanay Natividad. Bago siya inahatid ni Juanito sa kanila, samantalang kami ni Nanay ay bumalik na sa bahay. Hanggang sa maalala ko ang mga nangyari. Gusto kong malaman niyon, kaya pagdating sa bahay, tinanong ko kaagad si Nanay. Nay, ano po bang nangyari nung tulog ako? Tanong ko. Umupo siya sa sofa at nagsimulang magkwento. At ayon kay Nanay, pinilit daw nila akong ginigising ng gabing iyon. Pero hindi daw ako magising-gising at halos lamunin na ng puting buhok ang itim kong buhok. Kaya nataranta na si Nanay. Pinuntahan na nila kaagad si Nanay Natividad. Noong una ay sinubukan itong gawa ng paraan na gamutin ako sa kung anong panggagamot ang kaya nito. Pero hindi nito iyon kinaya. Nalaman din niya na kinuha ka ng engkanto sa kanilang palasyo. Doon na kami kinabahan dahil baka tuluyan ka ng kinuha ng Drowdy na yon. Grabe ang iyak ni Juanito, anak. Lagi niyang ibinubulong na lumaban ka at huwag mo kaming iiwan. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabing iyon ni Nanay. Ganoon pala kasinseridad ang pagmamahal sa akin ni Juanito. Ang sabi pa sa akin ni Nanay, hindi pa ako tuluyang nakukuha ng engkanto kasi suot ko ang kwintas. Kapag naging itim ang pulang perlas na nasa gitna at napigtas iyon, ibig sabihin nun ay tuluyan na akong nakuha ng engkanto. Yun daw ang palatandaan nila at pinanghahawakan nun. Tapos, Nay, ano ang ginawa niyo para makaalis ako sa lugar na yon? Iyong ginto na ibinigay niya sa iyo ang nagiging susi. Kaya ka nakalaya sa kanya. Kaya naghanap-hanap kami sa drawer mo. Kaya nagbabaka sakali kami na meron ka pang ginto. Mabuti na lang at may nakita kami sa bag mo. Kaya kaagad kong inaabot kay Nanay Natividad. Mabuti na lang, Nay, nakita niyo. Itinira ko kasi yan. Paunti-unti ko sanang ipunin para kung sakaling mawala na ako, may magagamit ka. Pero mali pala yun. Kung ano-ano pa daw ang pinag-uutos ni Nanay Natividad, may mga pinapakuha ng mga dahon. At yung ibang kinakailangan nila ay hindi mahanap sa tabi-tabi. Kaya bumalik si Nanay at ang matanda. Sila ni Juanito at Nanay Natividad ang naghanap niyon
sa di kalayuan, habang si nanay ay nakabantay sa akin. Ang kwento pa ni nanay nang makabalik sila, puti na lahat ng buhok ko at namumuti na din ang katawan ko. Dito na ay nagpapausok na at nagdasal na si Nanay Natividad para sa ganon ay sakto ang pagdating namin. Kinuha ng matanda ang ginto at dinasalan. Pati ang mga dahon ay pinalibot sa akin, kaya pala ganon kabaho ang pawis ko dahil ang usok na yun pala ang kukuha sa ipinunla ng engkanto sa akin at malulusaw ito at magiging pawis. Hanggang sa pinalabas sila nanay at binigyan ng libreta para basahin iyon. Iyon daw ang naging daan para mapasok ni Nanay Natividad ang kaharian ng mga engkanto at wasakin iyon. Nalaman ng matanda na pilit akong gustong pakasalan ni Draude, kaya sakto lamang ang pagpasok niya. At ayon, natalo ang engkanto, kaya salamat dahil naging matatag ka anak. Hindi ka sumuko dahil hindi namin kaya kung mawawala ka. Mangiyak-ngiyak na sabi ni nanay. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Kayo ang nasa isip ko noong nasa kaharian nila ako, Nay. Hindi ako pumayag na mapunta sa kanila dahil kayo ang pamilya ko, Nay. Nariyan si Juanito na walang ibang ginawa kundi iparamdam na mahal niya ako. Anong balak mo ngayon kay Juanito? Tanong ni nanay nang maghiwalay kami mula sa pagkakayakap. Magpapaligaw mo na ako, Nay. Nagtawanan na kami noon. Nang hapon na yun ay pinaputol namin ang puno ng akasya at ipinabindisyonan sa pare para hindi na kailanman pamugaran ng masamang nilalang. Kinagabihan ay naging bisita namin si Juanito. May dala na naman siyang bulaklak at bagkain. Baka masanay ako nito, ha? Biro ko sa kanya, pero gusto ko naman. Di joke lang. Natawa na lamang siya. Pinagsaluhan namin ang kanyang dalang pagkain. Nang gabing iyon ay sinabi ko kay Juanito na pwede na niya akong ligawan. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya ako at saka nagpautog. Kung tutuusin pwede na kitang sagutin. Pero siyempre, pa-hard to get naman ako. Ligawan mo muna ako. Kantahan mo ko. Nakangiti kong sabi. Ayos lang naman daw iyon sa kanya. Niyaya ako ni Juanito na maglakad-lakad mula sa labas ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Hanggang sa napunta kami sa aming pananim. Naalala ko yung panahon na kay bilis lamang mamunga iyon. Mas maganda pa rin magtrabaho ng patas, di ba? Tanong ko kay Juanito habang magkahawak ang aming kamay. Tama ka dyan, Melissa. Hindi lahat ay nakukuha natin madalian. Lahat na dadaan sa tamang proseso. Madalas kapag minamadali, doon tayo napapahamak eh. Naglakad-lakad pa kami hanggang sa bigla na lamang akong nakakita ng liwanag. Itinuro ko iyon kay Juanito. Nakikita mo yung liwanag? Oo, nakikita ko. Ano kaya iyon? Tanong naman niya. Unti-unting pumorma ang liwanag hanggang sa maging engkanto iyon. Napatras ako. Inilagay ako ni Juanito sa kanyang likod. Kilala ko ang engkanto. Ang may ganong uri ng balabal. Sino ka? At anong kailangan mo? Hindi ako nandito para makipagtalo sa inyo. Nandito ako para sabihin na hindi na namin kayo guguluhin. Sa ngayon ay nasa bilangguan si Draude dahil sa ginawa niyang gulo sa aming kaharian. At humihingi rin ako ng tawad sa iyo, Melissa. Iyon lang at tuluyan ang umalis ang engkanto. Ipinaliwanag ko kay Juanito kung sino iyon. Na siya ang ama ni Draude at nakita ko siya sa kanilang kaharian. Diba sabi nila, napakaraming ginto sa kaharian ng mga engkanto. Buti, hindi ka nagpadala doon. Oo, puro ginto at mga kristal ang naroon. Pero iba pa rin kapag ang pinakasalan mo ay isang tao at mahal mo. Hinawakan ni Juanito ang aking kamay at sabay kaming bumalik sa bahay.
Nakiusap ako sa kanya na huwag nang sasabihin kay nanay ang aming nakita dahil baka mag-alala ito. Nangako naman siya na magiging sekreto iyon. Naging masikap at matyaga si Juanito sa panliligaw sa akin. Iyong ginagawang panliligaw noon ang ginagawa niya. Nagsisibak ng kahoy, nag-iigib at kung ano-ano pa. Lagi rin siyang tumutulong sa pagliligpit kapag umuuwi siya ng maaga. Lahat ginagawa niya para sa matamis kong oo. At sumapit nga ang araw na yon. Makalipas ang 2 taon naming magkarelasyon ni Juanito, nagpasya na kaming magpakasal din. Isang simpleng kasal lamang iyon. 1 taon ang lumipas noon, pinalad kaming magkaroon ng 2 anak. Oo, kambal siya. Sa ngayon ay mayroon akong 6 na apo at may mga apo na ako sa tuhod. Matagal nang patay si Juanito. 5 taon na halos ang nakakaraan at nadali ng pandemya. Kapag ikinakwento ko sa mga apo ko ang naging karanasan ko, binibiro ako na kwento ko lamang iyon. Hindi ko na lamang iyon pinapansin dahil naiintindihan ko na hindi sila naniniwala sa akin. Iba na kasi ngayon kung ikukumpara noon. Yun naman ay ang mga anak ko ang sumusuporta sa akin. Nasa mga abroad ang iba at mga professional na. At may iilang apo din akong kasama dito sa bahay. Sa buhay natin, may mga tao talaga na pakikitaan ka ng mabuti. Hindi dahil sa totoo sila, kundi dahil may motibo sila, kaya nila ginagawa yon. Kaya kailangan piliin natin yung mga taong pinagkakatiwalaan natin para sa ganon ay hindi tayo mapahamak at magsisisi sa bandang huli. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako, Sir Casper, kung sakali man na mapili mo ang kwento ko na isa sa mga ilalagay nyo sa inyong channel. Sa mga tagapakinig, sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Mag-ingat kayo lagi at God bless. Isa lang ang hiling ko sa inyo ngayon, sana mabasa ko ang mga comment nyo at malike din ninyo ang aking kwento. Masaya na ako doon. Ano, may nakatulog na ba?